For our first ever vlog, pumunta kami ni Zai sa Malabon para mag-food trip at may makikita kayong maganda in 3, 2, 1. Hello guys! Nandito ngayon tayo kay Aling Melis. Si Aling Melis ay sikat na albularyo dito sa Malabon. Kapag ka nababarang ka, pupunta ka dito para kumain ng mechado. Charit lang. Sikat siya na karindira dito sa Malabon. 1966 pa siya na start. Yung mga first na customers niya, mga driver, tsaka mga jeepney driver, tsaka mga taxi driver. Shut up! Masyado ko maraming sinasabi. Sarili ko pala sinasabihan ko. Anyway, ito pala ang mga bentang ulam nila Aling Melis. May bopis, daing, meatballs, torta, pusit. Kaya ito, nag-order na kami, prepared by Aling Fresi, na kababatang kapatid ni Aling Meli. Umorder kami ng trending bestsellers nila na mechado, nilenong pusit, at tortang alimasag. O ito na ang close-up look na kanilang tortang alimasag. In Japanese version. Nani? So, heto na nga, i-judge ko na. Nilagyan ko lang ng konting ketchup at... Hindi naman ito yung pinunta ko rito eh. Okay pala. Up next naman na kanilang pinagmamalaking rellenong pusit na masauce at malaman. Parang bigat na bigat naman ako sa video nito. Husgahan na natin yan. At... may isang baklang sarapan, worth it siya para sa 100 pesos. Finally, ang kanilang bestseller of all, ang kanilang mechado. At titigman na natin yan. Sobra isang buto ng kanin na subo ko. Iniisip ko kung nasarapan ba ako sa mechado. Parang hindi mechado. Salit lang. Tender and beefy naman siya, kaya lang medyo pricey for 145 pesos. So heto na nga, ini-interrogate ko na sa Aling Fresi. Tinatanong ko na kung gaano niya kakilala yung biktima at kailan niya huli nakita yung biktima. Ang suspect, kilala rin ba niya at tingin ba niya kaya niyang gawin sa kanyang biktima? Saret, napag-alaman ko na ang kanilang karinderya pala ay open from Monday to Sunday, 9:30 a.m. to 8 p.m. Nakapagluto sila ng ulam up to 30 potahe per day at least 3 times sila nagluto per day. Pwera raw sa mechado na at least 4 times. At ito pa, ihilang pala ang pahinga nila kasi tuwing bagong taon at Pasko lang sila sarado. Kaya wala na akong magawa kundi magbow at saludo ako. Up next naman ang Valencia Triangulo. Nag-Waze kami at tinuro kami ni Waze na pasukin daw namin itong bahay na ito. Ginawa pa kami akit bahay nito in a broad daylight. Anyway, naglakad-lakad kami hanggang makita namin itong Kaito Street at napadpad kami dito sa eskinitang ito. Guys, nandito tayo sa eskinita. Nagkikirain ako dito. Good item daw. Pagod na ako, saan ba yan? Sabi ng 500 meters away lang, parang 5 kilometers away yung lakad natin. Ano ba yung good item na yan? Ito. Ito na ba? Ito na pala siya. Finally, katabi lang pala sila ng Beast Bites. Bochi na lang yung tinda nila worth 12 pesos at wala na yung pakay namin. Wala na kami magawa kundi i-zoom in na lang yung natira nilang pagkain. Pero syempre, iti-taste test pa rin natin yan. Bagong luto siya at mainit pa. Masarap siya, tama lang yung tamis at masarap yung timpla sa malagkit. Nga pala guys, kung gusto nyo tumikim ng Valencia Triangulo, dapat umaga pa lang nandun na kayo. At 3 p.m. kasi kami nakarating, so it's our lost nutters. So ito pala ang loob ng butche. Ngayon, sinundo na kami ng jowa ko. Siya nga pala si Andres. Matagal na kami nagmamahal ni Andres, kahit hindi pa kami legal sa mga kamag-anak namin. Lalong-lalo na sa kanyang asawa. Charot lang. Siguro e-bike na raw ang bahala sa food trip namin due to our lack of research. Ha? Kasi gusto ko nung malamig. Init na ako dahil. So dahil init na si Zai at tinatinggan siya ng jowa niya, kaya binilhan ko na siya ng special mais con yelo worth 75 pesos dito sa Valeriano's Eatery. Pero bago niya kunin, tikman ko raw muna. For me, typical na mais con yelo na ito na may mais, gatas yelo, may ice cream lang talaga on top. For me, tama lang ito, hindi naman ako na-mind blown, pero I respect the hassle. At may isang bakang yagit nga ang natagpo ang lumalamon dito sa fresh bake na kahilera lang ng Valeriano's Eatery. Sabi ni Kuya nag-e-bike, famous daw ito sa kanilang waffle na mukhang corn dog at sorbets. Tara, tikman nga natin. Walang hotdog, no? Bigay kayo sa Tapos yung isa titignan natin. Sige. record na ba yan? Oo. Kailangan natin pakita nagbibigay tayo ng hotdog kasi may camera. Baka marami nanood, di ba? Sponsoran tayo dito. Yan.
Kasi ang paggawa ng kabutihan, dapat kinakamera para paulit. Tama na, Akla. Dahil mo talagang alam. Tikman na natin itong famous hotdog ng Fresh Bake and mga dry. Super gooey na gawa nilang butter. May konting crispiness din. Yung laman nila, normal lang na may cheese at tender juicy hotdog. Pero yung butter talaga nila, ang winner for me and for Zai. Kaya dapat titikman ko lang ito, pero para mauubos ko na. Kaya nag-take out na lang kami ng dalawa pa. Next up naman itong milk sorbets nila. Halo-halo yung flavor na binili ko at aba, super pino ng gawa nilang yelo. Yun nga lang message siya kapag hinalo-halo kasi nagtatapon-tapon yung yelo. Or ako lang ba? Super creamy itong milk sorbets nila at nag-blend well yung mga ingredients ng halo-halo kagaya ng beans at makapuno. Nagbebenta rin pala sila ng mga pasta dishes kagaya ng macaroni at carbonara kaso nga lang hindi na kaya ng kaluluwa namin. Sabi ng kuya nag-iibay kapag mag-anak daw ang may-ari ng Fresh Bake at Mariano's Eatery. Kaso wala kaming pakialam eh. Last stop naman natin ay pupunta tayo sa Concepcion Market kung saan makikita ang okoy ni Kuya JR. 1999 pa raw nagbebenta ng okoy si Kuya JR at yan na nga si Kuya JR na nakagat labi pa at ang kanya naglalakiang bicep. Okay pala. Eto na nga, pinapakita na ni Kuya JR kung paano niya ginagawa kanyang okoy. Kumuha ng butter, kumuha ng 19 grams ng hipon, tatakpan ulit ang butter, minekos-mekos, at tinuto sa maraming mantika. At ito na nga ang final product, ang crispy, gigantic okoy. Sa dami nga na bumibili kay Kuya JR, bigla na lang kami napatitig sa kanya at napakanta ng 3, 2, 1 Mr. Dream Boy, Mr. Dream Boy, ano kaya nasa isip mo? Mr. Dream Boy, Mr. Dream Boy, lagi kang nasa panaginip ko. Ay, nagmaraya pa nga. Pero hi, salamat. Napagbila na kami ni Kuya JR. 50 pesos per order nga pala. May libreng sukal na at pa-dimple. So, sulit! Nagkakabilangan na nga kami rito. Inabutan ni Kuya JR ang aming sukli. Paalis na sana kami ng biglang... Oh my God! Oh my God! Look at that! Look at that! Gusto mo ng tinapa, or bagong isda, bigyan na ako. Gusto mo atsara na lang? Atsara sa inyo. Magkano ang atsara? 60. 60 isa. Magkano natin 20? Isa po. Magkano natin 20? Ako lang ay pinupubuan mo yung dalang. Tinubuan mo. Very kind woman. Madahil dyan, 50 lang madam. In fairness naman dito sa bentang atsara ni Aling, hindi ko na talaga dito. Masarap naman, kapag hindi mo siya nakikita nagbebenta dito sa palengke, nasa Madyungan ata siya. Charot lang. Siyempre, bago kami uwi, dadaan muna ulit kami kay Sir JR. I'm leaving on a jet plane. Heto na nga, pauwi na kami pero hindi pa pala namin natitaste itong okoy ni Kuya JR. Nasobrahan kasi kami ng kilig ni Zai. At nung tinikman na namin, super crunchy, super savory, super sarap pala ng okoy ni Kuya JR. Talagang na-master niya ang paggawa ng okoy at pagbibigay ng kilig sa kanyang mga customer. Bukas pala ang okoy ni Kuya JR from Monday to Sunday, 7 a.m. to 7 p.m. kasi 8 p.m. to 10 p.m. na sa gym siya. JR. Pagod na? Wala lang pera. Uwi na. Nakabila tayo pauwi. I guess pauwi na kami kasi wala lang kaming pera. Gusto ni Aimee si pera. Tsaka ni Sir JR. Ay, alag-alag ka kay shots mo. RA, pag ito, di na-upload kasi alag-alag yung shots mo. Nakalista yung mga ginastos natin. Hindi na talaga sa buhay, kailangan mo naman. Nag-gig na click to kanina pa kay Sir JR eh. Hindi nga ma-video na maayos doon. Sir JR na kiniklik kapag pinupuri. Okay. Kayo na, bali yata kayo eh. Paano si AJ? Paano yung boyfriend mo? Nag-ikakat ko. Wala pa. Okay na po, thank you sa papanood sa first vlog ko. May 5 na akong subscribers, be the 6th one. Thank you.
Laging tatandaan na ang taste is subjective at wala namang talagang masarap na dinarayo dahil ikaw lang ang masarap na dinarayo. Yun yan, okay, bye! Saang sulok ng langit ko matatagpuan, kapalarang di natitikman, sa pangarap lang namasdan.